Isang malamig na umaga po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa aklat ulit ng unang Korinto. 1 Corinthians chapter 13. First Corinthians chapter 13. At dun po tayo sa verse 1. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. If I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Muling pag-uusapan ang pagsamba sa inyo using our spiritual gifts. Hiling po namin sa pagtalakay ng puso ng buong aklat ng unang Korinto. Patnubayan po ang bawat sa amin. Tulungan ang aming isip. Tulungan ang aming mga puso. Tulungan kami na ang mga salita po ninyo ay tunay nga naming maunawaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Nung bago po ako sa pananampalataya, isa sa napasok kong ministry ay parte ng choir. And hindi ko alam bakit ako yung ginawang president ng choir. Ako yung leader, ako yung bago. But eventually, we do a lot of strategies in practice. Kailangan namin mag-practice ng Friday night at mag-practice ng Saturday night at kailangan kami mag-practice ng early morning ng Sunday bago magsimula yung worship para ma-render po yung kanta ng maayos. But we still battle with things. Dahil siguro galing sa trabaho yung ilan at marami sa amin, we battle with time na may nalilate. And to solve the problem, nag-collect kami ng some amount sa mga late. Yumaman yung group, nakabili kami ng karaoke dahil sa collection lang namin ng 10 pesos kada late. But eventually, it did not work. Magbabayad na lang sila, malit lang sila. Ito po yung battle minsan. Iba po yung nalilate dahil na-late siya, iba po yung nagpapalate. Hindi po parehas yun. Kaya merong ideas na mamaya na tayo pumunta kasi devotion muna. Nagpapalate po yon. And we battle with that. Yun po yung problema kamukha sa Korinto, is the heart. Hindi ka malilate if you have the heart. Pag nagpapalate ka, you don't have the heart. You don't have the heart to worship or what to do on the ministry. Tuluyan po natin pag-usapan.
Sa issue ng spiritual gifts na ating pong tinatalakay, ano po, issues concerning public worship, men and women in worship, and then yung concern po about the Lord's Supper. And then ngayon, pinag-uusapan po natin yung spiritual gift. Dito mga kapatid, maraming hati kasi malaki po yung chunk po nito. Yung unang bahagi po niyan is the source of the gift. And then the illustration. Pagkatapos nandun po tayo sa motivation, which is the heart ng mismong aklat at puso din ito ng about spiritual gifts. The prominence of love ay atin na pong napag-usapan yung halaga po nito. And then ngayon pag-uusapan po natin yung parang definition o distinction ng pag-ibig. Maintindihan natin mamaya mga kapatid, why is it yan ay hindi pwedeng gamitin? Pastor, hindi yung ginagamit nila sa kasal. Mamaya po maintindihan nyo, why is it hindi pwedeng gamitin ito sa kasal? Preachers discourage yung ikakasal, nagagamitin po yan, lalo na sa kanilang invitation. Hindi rin yung ginagamit sa pangangaral sa kasal dahil sa kanyang konteksto. Ano po? Basta maganda naman siya. Mamaya po maintindihan natin why. Why is it hindi siya pwede na yan, pastor, gagamitin natin sa kasal? Maganda kasi pag kasal, ang topic is love. O syempre, kaya nga ikinasal yon is because they love one another. Ngayon, pag-usapan po natin yung detalye. Sabi po ng una sa verse 4, love is patient. And we call that a long suffering. Pangkaraniwan po yung nakikita sa New Testament. Karaniwan, pag hinahanap, tinitingnan po ang pakahulugan ng pagpapasensya, mga kapatid. Ito yung tiyaga mo para sa iba, ganun na lang kalaki. Hindi po ito isang bagay na, pastor, ako ay mapasensya. Pero pag nasa God, bumibigay din. Hindi po ito. Pag pinag-uusapan po natin yung church, maraming differences tayo. Magkakaiba po tayo. Magkakaiba po yung talento natin. Magkakaiba po yung kakayanan na mayroon po tayo. When we come together, baka gagawin natin minsan yung bagay na magaling yung isa. Tapos yung iba hindi sila magaling. And you have to teach them how to do it. And to do things with them, you have to bear with them. Isa sa pinag-uusapan na tinatalakay namin sa Bible School ng Phoebias. By the way, the specialty ng Phoebias sa kanilang, sa kanilang masteral degree ay church administration. Yun po yung pinakamagaling nila na at least nung 2001, hindi ko na po alam ngayon. Nung year 2000 to 2001, na nandun po ako. Isa sa kanilang paborito at magandang topic at tinatalakay at kumukuha po ng masteral degree is the church administration. Isa sa inaaral is how to delegate matters and things. Ang mahirap in delegation is kapag ipinasa ko yung trabaho, magagawa niya kaya with my expectation. Alam niyo yan? Pag dinelegate ko to, gagawin niya kaya at magagawa niya kaya with my expectation. Kaya kapag ikaw ay nagde-delegate ng isang bagay, nandun ka dapat. Halimbawa, ite-train ko yung taong ito. Pag tinetrain mo, present ka dun. And then you say, ganito yung step, ganito yung ginagawa. Pero yung mga nagtitrain na wala sila dun, hindi training ang tawag dun. Kalokohan. When you train, you're present. And then you keep on, kulang ito, dito dapat, ganito dapat. That's where patient works.
Yung pagpapasensya ay kabahagi po doon. Is delegation and doing things, um, pag pinasa mo, binabantayan mo, kakayanin niya kaya. At ito po yung pinakamadali kapag nasa pastoral ministry ka. Ikaw na lang gagawa. No wonder, pastors are jack of all trades and master of none. Sa halip na i-delegate po nila yon, sila na lang ang gagawa, iwas problema. Naintindihan niyo ba yung mga issue? Kaya maintindihan niyo po bakit yung pastor, ginagawa niya lahat? Ang point is, he want to accomplish something. When he delegate, magagawa ba nila o hindi? Pagduda siya kung hindi magagawa, siyang gagawa. Alam niyo yan? And when you have, kapag exercise po natin ang ating spiritual gifts, merong hindi niya nagagawa yung expectation natin, then you have to be patient with them. Pastor, gaano kalahaba yung patience? Mahaba po. Let me give you an example. Si Abraham Lincoln ang isa sa pinakasikat na presidente po ng United States of America. Pag hindi nyo ma-imagine si Lincoln, medyo mahaba po yung mukha, typical American face, tapos may balbas, may bigote, at sabi nung isa sa kanyang commentator, si Edwin Starton, kung gusto nyong makakita ng gorilla, sabi niya, huwag kayong pupunta ng Africa. Pumunta kayo sa White House at nandun yung gorilla. Kung sa Pilipinas ay nasa Channel 5, ito naman, nasa White House. Yung presidente natin ang number 1 gorilla sa buong mundo. Hindi na kaya hahanap ng iba. And then, President Lincoln, inappoint niya si Mr. Stanton sa isang ministry para sa bansa. Sabi ng mga kasama ni President Lincoln, bakit siyang inappoint mo? Magaling siya eh. Ba't ikaw appoint? Magaling siya, sabi niya. Nung namatay si Lincoln, pumunta si Mr. Stanton. By the way, cabinet secretary yun. Cabinet secretary po siya. Sabi niya, nung namatay si Lincoln, sabi niya, there lies the greatest ruler of men the world has ever seen. Ulitin ko po. There lies the greatest ruler of men the world has ever seen. Ito po yung dialogue at sinabi ni Mr. Stanton nung namatay si Abraham Lincoln. Paano niya nangyari yon? Sa pasensya at pagiging pasensyoso ng presidente ng Amerika. Paano kung pinapatay na lang niya? Pinakulong. Paninirang puri. Di ba Pilipinas, ganun yon? Pag sinabi mo sa tao na maliit siya, pwede kang i-demanda. Kaya ingat kayo sa amin. Huwag nyo kaming mamaliitin, pwede kami magdemanda. Pag sinabi mong pangu siya, kahit na Pilipino yan, pwede kang i-demanda. Defamation yan, paninirang character. Pero noon, pinagyayabang natin, pag Pilipino, pangu. Ngayon, pag sinabi mong pangu, didemanda kita, subukan mo lang. But Abraham Lincoln, tawagin man siyang gorilla araw-araw ni Mr. Stanton, hindi po siya napikon. Then after that, the patience paid. At the greatest na meron pong pagpapasensya ay ang Diyos ng Biblia. See the patience of God. See the long-suffering of God. Ang pinakamabuting kalagayan po ng tao ay makikita nyo lang sa Genesis 1 and 2. At susunod nyong makikita na maayos ang kalagayan ng tao ay Revelation 21 and 22.
Yung tigda dalawang chapter ng dalawang dulo ng Biblia, doon niya lang makikita ang dalawang maayos na kalagayan ng tao. And in between, chapter 3 is the beginning of sin. Kung ang Diyos ay walang pagpapasensya, pwede niyang patayin si Adan at si Eva and put the devil in hell together with his angels. Even before that, pwede niyang gawin po yun. But God is so patient and waited for so many years. At nag-iingat siya ng certain line hanggang lumabas ang tagapagligtas ng mundo. Patiently accepting all the nonsense sacrifice of the Old Testament. Isipin po ninyo, nag-aalay ang mga tao in the Old Testament, sacrificing animals upon animals, lamb upon lamb, sheep upon sheep. Mga toro na napakadami. And God is not even pleased with that. Ang inihintay lang niya na makakapagbigay sa kanya ng katuwan at pagtanggap sa mga alay ng tao ay yung kanyang anak mismo na ipapako sa krus and put all the blows habang siya nandun sa krus. And Jesus Christ has to be patient nung nandito siya sa mundo for 30 years, waiting for His time. Imagine this. Paano pag nadaanan nyo yung puno ng bayabas sa kalsada, mayroong ganito kalaking bunga? Walang may-ari, nasa Maynila. O sige po, hindi nyo kukunin eh. Paano nadaanan nyo yung aratilis sa daan? Pula. Hindi pa siya masyadong pula. Pag masyadong pula, din na masarap. Kukunin mo, hindi. Ihintay mo yung may-ari galing Maynila o nanakawin mo siya? Kukunin niya, di ba? Imagine Jesus Christ. Kailangan niya magkarpentero para kumain. Kailangan niya mag-alwagi para kumain. Kailangan niya magtabo ng clay to build a house. Kailangan niya maglakad from Galilee hanggang Jerusalem na mahigit na 1 araw na paglalakbay at kailangan niyang bumalik after the Passover. At yearly na gagawin po yun. Anong point? Tingnan niyo mga kapatid. Kung may kotse ka, may pambili ka ng gas, may pangbayad ka ng toll, maglalakad ka ba mula dito hanggang makarating ka ng Maynila? No way. Palagay nyo, hindi kayang lagyan ng motor ni Jesus Christ yung camel? Palagay nyo, kayang paliparin yung carpet? At siya yung unang-unang Aladdin na meron ng mundo? Palagay nyo, hindi niya kayang kuhanin yung tubig sa Mediterranean Sea o doon sa Sea of Galilee at sasakay siya at hindi na kailangan ng bangka ni Moana at makakarating siya doon sa dulo? Palagay nyo, hindi niya kayang tapos makakarating ulit sa temple, tapos hawak kayo lahat sa akin, uwi na tayo para hindi na kayo mapagod maglakad. He can do it, but it's so patient to walk and feel the hunger and heat just to wait and to save people from this earth. It's the patience of God. That's why when we do the ministry, how much love we exert in exercising that gift to the church. Are we on the minimum effort para maka-join ka lang doon to give an encouragement to others? Pag merong patay, bakit tayo pumupunta sa patay? Patay na yun eh. Madalang po kung hindi nyo kamag-anak yung namatayan,
Madalang na merong nag-i-stay ng buong araw o kaya abot ng gabi. Sometimes, 1 hour is long enough to give an encouragement. Mag-e-effort ka na pupunta doon to give an encouragement. Ang dami mong uubusing lakas. Tapos isang oras lang, minsan malayo, matagal pa yung binyahe mo para makarating doon, tapos uuwi ka, mas matagal pa, but it's simply to give an encouragement to the person. Ganon din po sa ministry. When we do the ministry, kung wala tayong pasensya, then anong effort ang binigay mo? Then you simply practice things. And without love, it's nothing. Nagsayang ka ng oras. Yun po yung problema po nito. Yung susunod nito, mga kapatid, is kind. Siguro maganda, may Tagalog. Sige, pabuksan ko po yung aking Tagalog. Para medyo masakit ng konting dating. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Yun daw yung ibig sabihin po nito. Ito yung kagandahang loob when we serve. Bakit hindi ito ginagamit sa kasal? Kasi yung mga taga-Korinto hindi po patient. O wala silang pasensya. Kaya pag sinabi mo dun sa kasama mong ikinakasal, love is patient. Hindi ikaw to kaya nga gusto kita, patient ka sa akin Hindi po ito. Kaya hindi ito ginagamit sa kasal. Kasi yung love is patient, walang pasensya kasi yung taga-Korinto. Kaya pagkakasal po kayo, huwag po ito. Ano po? May solusyon. Huwag niyong lagyan ng verse. Baka sakaling pumete. Pero, pag sinabi mong love is patient, wala kasing patience yung Korinto. Ngayon, pag sinabi mo to sa asawa mo, love is patient, o sa pinapakasalan mo, alam na natin na yung kinakasal mo, walang pasensya. Naintindihan niyo po yon. Pagka kakasal kayo, mga single, mga young people, huwag kayong magbibigay ng card, susulat niyo po yan. Pero kung yung susulatan ninyo ay walang pasensya, padala niyo yan. Maganda. At kung masama yung ugali po niya, padala niyo rin po yan. Because love is kind. Kung hindi maganda ang loob ng inyong sinusulatan, padala niyo po yan. Naintindihan niyo po? Kaganda-ganda pa naman nung may nagbigay ng card sa akin, hindi ko yata naintindihan nung nagbigay. Sabi niya, our sympathy on your birthday. Hindi naman ako namatayan yata. Hindi ko alam sa context. Our sympathy on your birthday, sabi niya. Kaya iintindihin po natin when you write things. Tuloy na po natin. Mga kapatid, don't want to elaborate much on them. Mukhang madidefine naman po sila by their own. Love does not envy. Ayan, sabi niya, ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Pag mahal mo yung kasama mo sa church, hindi ka naiinggit kung ano ang meron sa kanya. Mga kapatid, balik tayo. Hindi to about money. It is about the talent in the ministry. Yung context ng Korinto, pagdating natin ng chapter 14, gusto nila, sana ganun din yung gift ko. And then they try to practice that, yung gift na yun na kanila makukuha at makakamit. Mga kapatid, di ba po yung gift na ipinractice sa'yo, and then you grow on that. Intindihan po natin. Ipinractice sa'yo yung gift, in-exercise nung mananampalataya yung gift niya, and then natutunan mo yung bagay na yon. Okay, yung spiritual gift ay natutunan mo at na-practice. Iba naman yung gusto mong magkaroon ng spiritual gift kamukha ng iba. Anong sikat na spiritual gift na gustong makamit ng lahat sa panahon ng Korinto? Speaking in tongues. Gusto nagsasalita lahat ng speaking in tongues. Kahit po yung mga simbahan ngayon na Pentecostal yung iba, gusto nila mag-speak in tongues. Kasi sikat ito. Kahit wala ka naintindihan. Kaya pagdating natin ng chapter 14, babatikusin niya ni Apostol Pablo,
Hindi yan yung gift na lang. Madami pang gift. Kaya nga in chapter 12, yun na po yung binigyan ng emphasis. It is not all about speaking in tongues. Kasi ito yung naging problema ng taga-Korinto. Naiinggit sila sa kakayanan ng iba. Uy, ang galing, speaking in tongues, makapangyarihan. Ibig sabihin, isipin mo, yung salita ng anghel, sinasalita mo, then they tried it. Naalala ko si Kuya Bong Musa, sabi ko, Kuya Bong, Pentecostal ka, di ba? Oo, pastor. Bakit? Sabi. Nakapag-speak in tongues ka? Oo. Paano yun? Ay, nagpa-practice kami doon sa 3rd floor, sabi. O, yun po yung sabi niya, no? Anong halimbawa ang sinasabi niya? Watashiwa, sabi. Pare, atang familiar yung Kuya Bong. Oo nga, sabi niya. Tsaka yung I love you ng hapon yata yung isang sinasabi namin, sabi na. Well, kay Kuya Bong po yun, no? Siya po yun. Hindi po lahat pag ganon. Siya po yun, may karanasan. Na gusto ko lang pong sabihin sa inyo kasi yung pinag-uusapan namin yun. Isa yung sa mga topic na napapag-usapan namin. Paano to, Kuya Bong? Nagpa-practice kami, pastor, sabi. Kaya nung nandito siya, mali pala yun, no? Sabi na, hindi pala siya pinapractice. And then we try to discuss, pinag-usapan. Kaya yung nagsabi, ito yung linyang ito, sabi niya, yung I love you ng hapon. Sinasabi, kala namin language of angels. Hindi language ng hapon. Bagay, speaking in tongues po yun, language din ng hapon eh. No, yung I love you, sabi na, I love you pala yun, sabi. Alam niyo mga ganon, na hindi naman sila lang, but yung Corinthian Church, pinapractice po yun. Kaya huwag kang naiinggit kung anong meron sila kasi yun ang gift na meron sa'yo. Intindihan po natin, iba po yung talent. Ano yung talent? Ang pagkanta ay talento. Ang pagtugtog ay talento. Ang paggamit sa talento, yun po yung gift. That's service. Halimbawa, sana nga maganda yung boses ko. Halimbawa, maganda yung boses ko. At pinapagamit ng Diyos sa akin sa ministry, and that is serving through music. Pero kapag may talento ka, hindi mo ginagamit, you're not serving. Naintindihan po natin. Meron naman may talento sa musika tapos naging pastor. Si Roel Tica ay pastor na singing pastor. Bago siya nagpastor ay nag-member muna siya ng madrigal singer. And then eventually dahil tatay niya si Pastor Pio Tica and they were trained to become a pastor. Then he became a pastor and he's a singing pastor. And now he's still using his music ayon sa kanya. Then mas marami siyang time in the pulpit ministry. Kaya ganun po yun. Yung talent mo is being used para sa service. Church administration ay natututunan, pero iba po yung may give on how to do those and exercise those spiritual gifts. O yung talent mo ay ma-exercise mo, and that is serving in through administration. Pero pag hindi mo pinapractice ang mga yon, mga kapatid, love is missing. Yung iba naman naiinggit, and may problema din po yun. Tapos ang sabi niya, o mapagmalaki, hindi daw dapat mapagmalaki, o hambog. O saying, dalawang Tagalog salita po yan, halos parehas ang ibig sabihin. Ano yung mapagmalaki? Ihintay naman nila ako. Pag wala ako, hindi sila aandar. Mapagmalaki po yun. Mamaya na ako pupunta doon, maghihintay naman ng mga yan. Mapagmalaki po yun. That's not love. Pag wala ako, wala kayong preacher. Mapagmalaki po yun. Pag ganun po yung attitude ng preacher, magtrabaho na lang siya ng iba. Pagyayabang po yan. Ganun din po sa inyong mga ministries.
Pag wala ako, walang magbabasa ng Biblia. Pag wala ako, walang magme-meditation. Pag wala ako, kapag malaki po yon. Malilate na lang ako. Mamaya na yan. Pag malalaki po yun. At yan si Satanas. Ugaling Satanas po yun. Tandaan niyo po yan. Yung pagmamalaki at mapagmalaki ay ugali po ni Satanas. Anong sabi ni Satanas? Kakapantay ko ang Diyos. Kung bakit nagrebelde si Satanas, siya yung guardian cherub. Siya yung nagbabantay sa trono ng Diyos. At gusto niya siya yung maupo dun sa throne. Ganun po yung problema natin sa kayabangan at pagmamalaki. We want to be like Satan. O, naintindihan po natin. Kaya wala kang pwedeng ipagmalaki. Kahit na ikaw ang pinakamagaling mangangaral o magnimi-ministeryo sa balat ng lupa. So, ngayon, pastor, siya yung pinakamagaling na preacher. Pagka siya nangaral, 3,000 ang naliligtas. O ngayon, kung mayabang siya, nag-serve siya. Pero wala din. Naalala niyo si Job? Si Jonah. Mayabang yun. Actually, si Jonah hindi po mayabang. Hindi rin short fuse si Jonah. Sabi ng iba, pastor, si Jonah ay maikli ang pasensya. Hindi po. Yung Jonah hindi po nagkukwento na maikli ang pasensya ni Jonah. Sinadya talaga ni Jonah ang magalit. Sinadya na. Nagagalit siya dahil ang Diyos mabuti. Pangit naman kinagagalit nun. No? Galit siya kasi ang Diyos mabait. Yun po yung kinagagalit niya. Iba po ito. Iba yung pagtalikod po niya. Kaya sa ating paglilingkod, mga kapatid, we exercise our gift for the benefit of others. We serve for the benefit of others. Huwag kang mayabang, huwag kang mapagmalaki. Unang-una, iniligtas ka ng Diyos sa iyong kababaan. Imagine, ano ba ang lagay mo before your salvation? Ano yung isang kata? He lifted me up from a mighty clay. He planted my feet on the King's highway. Anong punto ng kanta? Galing ka sa putikan, inilipat ka ng Diyos sa magandang lakaring na lugar. Isipin mo yun, sa putikang kagaling, inilabas ka ng Diyos. Maputi pa yung putik ng putik, kaya mong paliguan, kaya mong linisin ng sabon ang iyong sarili, but yung kaputik ng kasalanan, lahat tayo ay nandun. Kaya nga po yung Ephesians, yun yung gustong ipakita ng Diyos sa mga mananampalataya sa Ephesians na Jew and Gentiles. We are both wicked and dead in sin. There's no difference. Yung grace na na-receive natin in chapter 1 ng Ephesians is the same. Jew and Gentile. There's no difference with that. Pares tayong makasalanan, pares tayong marumi. Bakit ka magmamalaki? Wala kang ipagmamalaki. Dahil minahal ka ng Diyos nang hindi ka kamahal-mahal. Then wag tayong mayabang. Mahalin din po natin yung mga kasama natin sa simbahan na hindi kamahal-mahal. And then in verse 5 sabi niya, hindi magaspang ang kilos. O kailangan maingat din po tayo sa ating mga kilos. Why we might offend others. Iba po yung nakaka-offend, iba po yung sasabihan mo yung tao to correct something. Iba po yun, that's love. Pero yung alam mo yon, yung magaspang ang ugali mo, ako pastor, prangka. Okay, prangka ka, sabihin na natin. But do it in the better way and a nice way. Alam niyo yung inaalimura yung mga Pilipino sa kanilang pagsasalita ng English? Alam niyo yun? Panood niyo na yung isang video na gano'n? Inaalimura ng BBC reporter yung Pilipina. Sabi na, ang English ba ng Pilipinas ay English? Ang galing ng Pilipina. Bakit? Sabi na, British ba ang may-ari ng English? Kumopya rin kayo sa Latin. Kumopya rin kayo sa Greek.
Mga English ninyo. Sabi na, ngayon kayong original? O ang language ay communication para maintindihan ng tao? Ang rude yung nagtanong. Sabi na, I don't want to offend. Pero ganun ang tono mo. Ino-offend mo yung mga Pilipino sa tanong mo, sabi na. Let me explain the language. O, tas napatahimik yung reporter. Nag-sorry. Salamat at tinuruan mo ako, sabi na doon sa Pilipina. Sumunod na linggo, in-invite ulit yung babae, Pilipina. Speaker siya. Tapos, invite na sa Amerika to speak about language. Baka mas marami pang Indianong nag-speak ng English sa inyo, sabi niya. Kasi may bibiling kayong produkto, kaming sumasagot at saka yung mga nandun sa India. Pag may nasira kayong product, kaming sumasagot. Naintindihan nyo naman kami, sabi niya. O diba? Ang daming call center sa amin. Naintindihan nyo kami. O yung kayabangan ng ano. Tapos pumapalakpak lahat ng nanonood. Mga kapatid, don't be rude. Even how we fellowship with one another. Hindi rin umuubra yung paringgan. O, pariringgan ko na lang. Di pa siya nagbabago, pinariringgan ko. Nagbabago. Sabihin mo, wag mong paringgan. Malay niya kung siya pinariringgan mo o yung katabi niya. O, di ba? Kaya kung umiilag siya sa mga parinig mo, di tama yun. Sabihin mo, para sa yung joke na to. Di, dire-diretso. Susunod, sabi na, huwag tayong magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. O yan, yung sapilitan. There was a time Pastor Frank ay maglilid ng music. Ang maganda, meron siyang pianista na hindi siya yung magpapiano para sa kanya lagi. Sabi daw niya, Pastor Frank, gusto ko ito yung beat. Eh, yung pianista tutunog. Masubagal. Hindi, sabi niya, ito yung beat. Sabi ni pianista, ito yung... Sumatotal, sumunod yung pianista. Then, nag-iwalay sila na lang landas. Sabi niya, sorry, I'm rude. Sabi naman ng pianista, pasensya ka na rin, pinipilit ko yung gusto ko, sabi. Isipin niya, nagpa-practice sila in that direction. Pwede naman nilang pag-usapan. Kaya lang, hindi parehas nakatono yung dalawa. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag iba po yung ipinipilit yung tama, iba po yung pinipilit mo yung gusto. Spiritual gifts kasi to. We exercise things at ipipilit mo lang yung gusto mo and that is not proper. Marunong tayong makibagay at makisama sa iba in exercising our spiritual gift. It's not of sin. Pag sin po yung pinag-uusapan, ibang usapan po yun. Then sabi niya, it is not irritable or resentful. Yung Tagalog na di ko alam kung alam pa natin yung Tagalog, hindi mayayamutin. O, yun po yung Tagalog niya. Alam niyo pa ba yun? O, yun po yung Tagalog mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. O, yun naglilista. Ayan 3 points na yung mali mo sa akin. Susunod, di ba nang mangyayari sa'yo? Hindi daw dapat ganun ang isang mananampalataya. Tapos sabi na, hindi ito natutuwa sa masamang gawa. Kapag nanonood tayo, merong mga nakakatawa sa palabas. Pero hindi po lahat nakakatawa. Pagka masama yung ginagawa. Alam niyo yung Robin Hood? Yung palabas, hindi po yung senador. Yung Robin Hood ay hindi dapat pinapalabas sa mga bata. Masamang palabas po ang Robin Hood. Hindi ko po alam na baka pag pinataas ko yung kamay nyo, 3 na naman kaming matatanda nakataas. Si Robin Hood, ito yung kwento ni Robin Hood. Bakit po siya masama? Ulitin ko po, yung palabas. Hindi po yung nasa YouTube na napapanood nyo na sinabi na dapat yung prosecution ay patas.
walang prosecution na patas. Wala ring depensang patas. Ang patas ay yung judge. Ang malinaw, hindi po yung nagsasalitang ganon na wala sa lugar. Ang pinag-uusapan na Robin Hood ay yung nagnanakaw siya ng mga property, mga pera sa mayayaman tapos ibibigay niya sa mahihirap. Yun po yung original na Robin Hood. Pag sinabing Robin Hood ka, magnanakaw ka. Kaya hindi po dapat ito pinapalabas sa mga bata kasi masama yung palabas. Magnakaw ka, tumulong ka sa iba. That is justifying the means dahil meron kang nakuha, tapos pamimigay mo. Hindi pwedeng ganun. Ano po. Kaya pag Robin Hood po yung palabas, palitan niyo po yung palabas. Masama siyang palabas. Lalo na sa Christendom. Hindi po tinuturo kailanman na magnakaw ka para tumulong ka sa iba. Kaya pag Robin Hood ang tawag sa'yo, magnanakaw ka. Ingat ka po. Kaya wag niyo pong... Ewan ko, ba't tuwan-tuwa sila sa Robin Hood? Magnanakaw yun eh. Alam niyo yung palabas, di ba? Magnanakaw lalo na sa mga karwahe ng mga mayayaman, tapos ibibigay sa mahihirap. Robin Hood is a bad movie o cartoons, kung ano man tawag niyo po dun. And never call your other person Robin Hood. Kung mabait po siya, wag Robin Hood po yung tawag. Okay, pagka pasensyoso, Abraham Lincoln na lang po yung tawag niyo kung gusto niyo. Then tuloy po natin, sabi na, hindi pinipilit, hindi irritable, hindi natutuwa sa mga mali. Pero ano dapat? But rejoices with the truth. Natutuwa dapat siya sa mga katotohanan. Mga kapatid, when we talk of katotohanan, we talk of the Scripture. Natutuwa siya, natututo siya sa salita ng Diyos, natututo siya na nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Hindi to last priority. Na kapag pag-aaral ng salita ng Diyos, we simply neglect. Ay, pag-aaral na naman, ayoko na nag-aaral, hindi naman ako magpapastor. O ngayon, malinaw ang Bible. Ang pagbabago sa buhay ng tao is through the Scripture. It's not simply about salvation. It's the process of life. Sa buhay na to, magbabago ka through the Scripture. Sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya dapat natutuwa tayo dito sa pag-aaral po nito. Isipin po ninyo, kung ang spiritual gift ay language of angels, ano nakakatuwa? Ito po yung gusto niyo sabihin ni Paul. Kung ang pangarap ninyo lahat ay mag-speaking in tongues kayo, anong nakakatuwa dun? Hindi mo naintindihan eh. Natutuwa ka sa hindi mo naintindihan? Kaya pagdating ng chapter 14, papakita ko sa inyo ang pinakamahalaga. Mas gusto ko pang magsalita ako ng 5 salita na naintindihan at magbibigay ng encouragement kesa magsabi ako ng maraming salita na walang nakakaintindi. Intindihan po natin. Bawa yung teacher nyo nagtuturo at wala kayong naintindihan. Tapos meron nagturo, ilang minuto lang tapos naintindihan nyo lahat. Ano yung gusto nyo dun? Kaya ang hirap ang trabaho ng teacher eh. Kailangan mong ipaunawa yung lesson mo mula sa pinakamatalino at saka doon sa matalino hindi nakikinig. Kailangan explain mo lahat yun hanggang makuha nung... dahil pag hindi niya nakuha, sabihin niya kasalanan ng teacher kasi hindi niya naturo ang magbasa yung bata. Sipin mo, ilagay niya yung lahat ng effort tapos pag binagsak niya yung bata, sasabihin ng DepEd, walang maiiwan o ipasa lahat. Kasi bibintang, hindi ka kasi nagturo. Ayaw mong ipabagsak yung tamad eh. Parang yung isang bata sa school namin, tumalon ng tumalon. Yes! Sabi ng teacher, bakit? Top ka? Hindi ma'am, di ako nasiro, naka-1 ako, sabi. Tapos sa isang school, sabi na, yes! Sabi. Bakit? Ilan score mo? 3. O di bagsak ka. At least hindi naman ako ibabagsak ng teacher kahit 3 ako, sabi. Hanggang 100 yun.
Hindi nga siya bumagsak. Pero yung nakauwan doon sa school namin, napagalitan. Kasi tatay na teacher ng school. Sa sermon. Kaya pag sinabi natin, natutuwa tayo sa katotohanan, mga kapatid, you go to the scripture. Pagka may pag-aaral is katuwaan po yun kasi matututo ka at matututo ka sa salita ng Diyos. That will bring you growth. Pero pag last mo yung pag-aaral ng salita ng Diyos, then growth is declining. Alam niyo ba yung mga Philippine Christian books na palit ng palit? At least yung Tarlac, PCBS na maintain. Kung nakita nyo gaano kalaki ang PCBS, Philippine Christian Bookstore ng Dagupan, nung nandun sa Sapantal, tama ko? Sa Pantal, ngayon nasa harap po ng SM. Nung nasa Pantal po yun, manlalaking mata mo at maglalaway ka sa dami ng libro. Pag pumunta ka ngayon sa PCBS, hahanapin mo yung libro nasaan. May ganito kayo, may ganito kayo. Dati titingin ka sa bookshelf. Magkano to, magkano to. Ngayon, may libro kayong ganito? Saan yung librong ganito? Wala na sa display. Ilan na lang nakalagay. Sabi ng nasa mga magtatrabaho sa Philippine Christian Bookstore. Hindi kasi kayo bumibili, kuya, sabi. Minsan sabi sa akin nung sa Tarlac, pag ito, Kuya Bobot, nagsara, sabi na, kayong may kasalanan, hindi kasi kayo bumibili. Totoo naman. Totoo po yun. Hindi bumibili yung mga Kristiyano ng libro. Why? Ano binibili natin? Hindi na books. Basta kinukuha namin sa gulo-gulo. Hindi po sa lahat ng pagkakataon tama si gulo-gulo o si Google. Tandaan niyo po, yung mura sa Ilocano sa gulo-gulo, ang ibig sabihin ay I love you. Sinabi ko na ayoko nang ulitin na napapagalitan ako eh. Mura siya, kaya sabi nung Ilocana na nag-YouTube. Sinabi niya yon, tapos nagalit. Sabi ni Google, I love you yun. Anong I love you? Sinampal tuloy. Kaya mga kapatid, go back to the reading of the scripture. O baka nakalimutan nyo na po. Then with the study. Verse 7. Love bears all things. Alam mo yun? Yung dahil sa pagmamahal mo sa iba, sa mga mananampalataya sa pananampalataya, you took the pain. Sino ba yung gumawa niyan? Ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, took all the pains simply to save us. It's not simply on the cross. Minsan nakala lang iba, pastor, nung nagkasala yung tao, simple lang naman, di ba? Pero it hurt God. Kasimple lang ng kasalanan talaga ni Adan at ni Eva. Pansinin niyo po yung kasalanan sa Genesis 3. Simple lang. Kumuha lang sila ng bunga ng puno na pinagbabawal na kainin. At kumain sila. Yun lang po yun. Kung sanay kayong maghanda, sa mga handaan, yung anak nyo, sasabihin mo, huwag kang kukuha ng manok mamaya na pagkadating ng mga bisita. Pero may bawas na isa, di ba? Tapos tatanungin mo, kumuha ka dito o hindi. Tapos natinga-tinga na siya ng manok. Ganun po yung kasimple po yun, yung sin. But every sin, it hurt God. God bears all things. Tayo, pag may kakasala sa atin, we bear all things. Hindi po yung, na-offend ako, alis na ako. Hindi na tayo magkikita sa church. Marami namang simbahan dyan. And that is not bearing all things. That is religion, and that is not love. Kung bakit maraming church hoppers? Because they don't love one another. Kung pasimuno at namumuno at nangunguna yung pag-ibig, you will bear all things.
Believe all things. It's coming from the Lord. And hope all things and endure all things. Pag sinabi po ng salita ng Diyos, then we believe it and we hope. Pero pag walang pag-ibig, kahit gaano ka kagaling, hindi ka nakapaglingkod. Kahit gaano kaganda ang spiritual gifts mo at hindi mo mahal yung iba, sa iyong paglilingkod, di ka rin naglingkod. Sa sarili mo lang. Kapag mayabang ka sa paglilingkod, hindi ka rin naglingkod. Parang satanas lang. Kaya lagi natin tatandaan, mga kapatid. Puso po ito ng Korinto. Wala silang pag-ibig kahit sila yung nagsiserve. Naiinggit sila to have a better spiritual gift. Kasi maraming sikat. Noon, maraming gustong sumali sa choir. Nandun lahat sila. Kahit maganda yung boses o hindi maganda yung boses, we have to battle with it. Pero bakit ka kakanta dun? But choir is declining. Grace to you, America, wala ng choir. Paunti-unti na po yung nagka-choir. Gusto na nila yung kumakanta sila na nakapikit, pag dilat mo wala ng tao. At gusto nila napapalakpak na lang sila and they sing. At gusto na lang sumayaw. Yung choir kasi nakatayo talaga yun hindi sumasayaw. Unless yung choir mo ay African-American or Africans, they really dance. And part na lang music nila po yun. Kaya mga kapatid, serve, exercise our spiritual gift with love. Para mag-benefit yung iba at para maluwalhati ang Diyos. Kung wala yon, para saan pa yung kaligtasan mo? Wala. Nalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat sa habag at biyaya niyo po sa amin. Nagpasensya po kayo sa amin. Up to the point of giving your Son for our soul. Para sa kaliligtas ng aming kaluluwa. Sa dami naming kasalanan, be patient. At sa mga nagagawa pa naming kasalanan, be patient and kind to us. Sana maging ganon din kami as we serve. Di kami magaling, pero binigyan nyo kami ng gift para makinabang yung iba at para maluwalhati namin kayo. Tulungan kami, o aming Diyos, that we would be able to serve you with heart para sa inyong kaluwalhatian at sa inyong karangalan at ikalalago sa pananampalataya ng iba at ikaliligtas din ng iba para sila rin ay makatamasa ng kaligtasan at maglingkod din po sa inyo. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.